Noong nakaraang summer, akala ng Russia ay tuluyan na nilang makukuha ang matibay na kuta ng Ukraine sa lungsod ng Pokrovsk. Nagpadala pa si Vladimir Putin ng halos 110,000 sundalo para sa malaking atake na dapat sanay magpapabagsak sa depensa ng Ukraine. Kapag nakuha raw kasi ang Pokrovsk, susunod na rin ang buong Donetsk. Pero ngayon, patapos na ang Setyembre at malinaw na hindi pa rin bumabagsak ang Pokrovsk. Masama na ito para sa Russia, pero mas matindi pa ang sinapit ng mga sundalo nila malapit sa Pokrovsk, kung saan libo-libo sundalong Ruso ang napaligiran at natrap sa isang kill zone na halos imposible ng takasan. Noong Setyembre 25, iniulat ng Uramidan Press na ang mga sundalong Ruso sa Pokrovsk ay naipit sa isang cauldron at nahiwalay na sa pangunahing puwersa ng Russia. Nagawa ito ng Ukraine sa pamamagitan ng mga operasyon sa lupa at matalinong paggamit ng mga drone. Sa mga atake sa lupa, muling nabawi ng Ukraine ang ilang lugar at lalo pang naitulak paloob ang mga sundalong Ruso. Samantala, gamit ang mga drone, gumawa sila ng mga kill zones na kailangang tawirin ng mga sundalo kung susubukan nilang tumakas at karamihan ay hindi na nakaligtas. Nagsimula ito sa sektor ng Dobropilya malapit sa Pokrovsk kung saan todo puwersa ang Ukraine. Ayon sa ulat, sinusubukang basagin ng Ukraine ang depensa ng Russia at agad isinasara ang mga puwang, kaya't napipilitan ang mga sundalo ni Putin na gumalaw ng hiwa-hiwalay at watak-watak. Dahil dito, nabuo ang tila isang malaking bulsa ng mga sundalong Ruso na ngayoy desperadong lumalaban-laban sa daan-daang drone at mga sundalong Ukranyano na pumalibot sa kanila. Noong Setyembre 19, sinabi ni Pangulong Volodymyr Zelensky na malaking tagumpay ang operasyong ito. Ayon pa sa The Guardian, nabawi ng Ukraine ang halos 60 kilometro, 62 milya, ng teritoryo sa labas ng Dobropilya, isang malaking panalo laban sa Russia. Gaya ng madalas na nangyayari tuwing natatalo sila sa labanan, hindi pa rin nagsasalita ang Russia tungkol sa sitwasyon sa Dobropilya. Mas madali para sa kanila na balewalain ang lahat at umasa na walang makakapansin, kaysa aminin na unti-unti na silang nawawalan ng mga teritoryong nakuha nila noong pumalpak ang opensiba nila nitong summer. Ayon sa Uramidan Press, nauubos na ang oras para sa mga sundalong Ruso na natrap sa Dobropilya. Pero hindi lang sila ang may problema. Sa baryo ng Pankivka na bahagi rin ng Dobropilya sektor, hirap na ang mga tauhan ni Putin na pigilan ang paglusob ng Ukraine. Itinutulak pa ibaba ng mga sundalong Ukranyano ang puwersa ng Russia ayon sa ulat ng Euromaidan Press. Dahil sa lakas ng kanilang pag-abante, napalaya na ng Ukraine ang mismong baryo ng Pankivka. Iniulat ng Kyiv Independent noong Setyembre 15 na nalinis ng Azov Corps ng Ukraine ang buong lugar mula sa mga sundalong Ruso. Simula pa noong kalagitnaan ng Agosto, aktibo na ang Azov Corps sa Pokrovsk. Mahalaga ang kanilang naging papel sa pagsara sa nakausling pwestong militar ng Russia na muntik nang makapasok sa lungsod na matagal ng target ni Putin. Ngayon, kahit patuloy na sinasalakay ang Pokrovsk, malinaw na nasa kontrol pa rin ito ng Ukraine. Naging base ito ng Azov Corps para mas mapalawak ang kanilang operasyon sa mga kalapit na nayon na dati ginamit ng Russia na outpost sa kanilang pag-atake sa iba't ibang lugar. Dahil sa maayos na pagkilos ng mga unit ng Ukraine, nalinis ang Pankivka at mga karatig lugar mula sa mga sundalong Ruso. Naglunsad ng kontra-atake ang Russia matapos nilang mawala ang Pankivka ayon sa Uramidan Press, pero napakahina nito. Ipinakita lang nito kung gaano kahirap ang kalagayan ng mga sundalo ni Putin sa direksyon ng Pokrovsk. 4 na infantry unit at isang marine regiment lang ang naipadala ng Russia para muling subukang sakupin ang baryo. Pero marami sa kanila ay hindi man lang nakarating sa Pankivka. Pinatay na sila habang nasa daan pa lang dahil sa taktika ng Ukraine na gumamit ng mga preemptive strike habang nagmamartsa ang mga sundalo ng Russia. Sa bidyong ibinahagi ng RFU News sa YouTube, makikita ang buong pangyayari. Isang beses ay nagpadala ang Russia ng 10 sundalo patungo sa Pankivka, bahagi siguro yon ng isang joint attack. Ngunit hindi sila nakaligtas. Inatake sila ng drone swarm na kapareho ng ginagamit ngayon ng Ukraine sa Dobropilya Cauldron. Naging madugo ang resulta.
Siyam sa 10 sundalo ang napatay agad. Isa lang ang nakaligtas at siya'y sumuko matapos magtaas ng puting bandila. Iyon ang kabuuang kwento ng bigong kontra-atake ng Russia sa Pangkivka. Sa isa pang video mula sa RFU News, makikita ang mga naiwan ng isang grupo ng Russian Motorcycle Assault Unit na sinubukan ding makalusot sa mga drone ng Ukraine. Ironiya ito dahil, ayon sa Business Insider noong Mayo, nagsimula nang gumamit ang Russia ng mga motorsiklo sa halip na tangke o armored vehicles para sa maliliit na opensiba dahil nga madaling targetin ng mga drone ang malalaking sasakyan. Pero pinatunayan ng Ukraine na mali ang ideyang iyon. Dahil sa mas lantada ang mga sundalo sa motorsiklo, madali ring napuksa ang mga Ruso, halos kasing bilis lang ng pagkamatay ng 10 sundalo na binanggit natin kanina. Ayon sa Uramidan Press, hindi man lang nakarating sa Pangkivka ang motorcycle unit na yon. Naharang at nawasak sila bago pa man marating ang baryo, kaya hindi rin sila nakatulong sa mga kasamahan nilang na-trap sa Dobropilya Cauldron. Ipinapakita lang nito ang talino ng estratehiya ng Ukraine sa Dobropilya. Hindi lang nila na-trap ang napakaraming sundalo ng Russia, kundi napigilan din nilang makaresponde ang iba pang puwersa bago pa sila makalapit. Lahat ng pasukan at labasan sa mga cauldron ay binabantayan at tinatarget ng malalakas na armas, kaya halos imposibleng may makapasok o makalabas ng hindi nalalaman ng Ukraine. 3 linggo nang naiipit ang mga sundalong Ruso doon. Gaano pa katagal bago sila tuluyang mawalan ng pag-asa? Mauubos na ang pagkain, kulang na ang gamot. Kagaya ng sinabi ni Lemko, 3 lang ang pagpipilian nila ngayon: mamatay, sumuko o umatras. Marami na silang nakitang namatay. Ayon sa datos na ibinahagi ni Pangulong Zelensky, nakalaya na ang 160 kilometro ng teritoryo sa Dobropilya at Pokrovsk. Simula nang dumating ang Azov Corps at magsimula ang kontra-opensiba, tinatayang 2,500 na sundalong Ruso na ang napatay o nasugatan sa Pokrovsk. Sa kanyang pagbisita sa Dobropilya, ipinagkaloob ni Zelensky ang mga parangal sa mga sundalo at nagbigay pa ng dagdag na datos. Bukod sa 160 kilometro na tuluyang napalaya, meron pang 170 kilometro na na-clear o nalinis na pero hindi pa ganap na kontrolado. Sa kabuuan, mula kalagitnaan ng Agosto, nakalaya ang 7 pamayanan at 9 pa ang na-clear out na ng Ukraine. Habang nahaharang ang supply at kulang ang reserba ng Russia, mas maraming teritoryo ang naibabalik sa Ukraine at mas maraming sundalong Ruso ang naiiwan sa maliliit na trap ng Ukrainian defense para mamatay. Ang plano ng Russia na palibutan ang Pokrovsk ay nabaligtad na. Sila mismo ngayon ang napapalibutan. Gayunpaman, hindi pa rin sumusuko ang Russia. Nagpadala sila ng mga elite unit gaya ng 40th at 150th Marine Brigades, Airborne Brigades at ang 70th Motorized Rifle Regiment para subukang baguhin ang takbo ng laban sa Pokrovsk. Pero ayon sa mga ulat, hindi nagtatagumpay ang mga ito at kung tutuusin, may pagdududa kung gaano nga ba ka-elite ang mga sundalong pinapadala ni Putin. Ayon kasi sa The Telegraph, marami sa kanila ay may sakit gaya ng hepatitis at HIV, pinagsasama sa hiwalay na unit at pinapagsuot ng armband para makilala. Paano sila makakalaban kung kulang ang gamot na kailangan nila? Ipinapakita lang nito na kahit 110,000 ang dami ng mga sundalong ipinadala ni Putin, marami sa kanila ay may sakit, sugatan, o hindi para ipanglaban sa digmaan. Para kay Putin, sila ay mga cannon fodder lang, mga disposable na buhay. Samantala, habang nalulugi ang Russia sa Pokrovsk at Dobropilya,
mas tumitindi rin ang problema nila sa sarili nilang teritoryo. Patuloy na tinatarget ng long-range drones ng Ukraine ang mga oil refinery ng Russia na nagdudulot ng malalaking sunog. Sabi nga ng ilang ulat, dumadaan si Putin sa isang linggo ng impyerno dahil sa walang tigil na atake ng Ukraine. Matagal ng target ng Ukraine ang langis ng Russia mula nang magkaroon sila ng kakayahan na umatake sa mismong teritoryo ng kalaban. Pero nitong mga nakaraang buwan, lalo pa itong tumindi, sunod-sunod ang mga atake na pumipinsala sa mga oil refinery ng Russia. At ramdam na ng kalaban ang epekto ng bumababang produksyon. At ngayon, mas lalo pang lumala ang sitwasyon para sa Russia. Tinawag ng ilan na linggo ng impyerno para kay Vladimir Putin dahil sa walang tigil na pag-atake ng Ukraine na halos sumira sa gulugod ng ekonomiya ng Russia. Nagsimula ang masamang linggo na yon noong Setyembre 18, ayon sa Kyiv Independent. 2 oil refinery ng Russia ang tinarget ng Ukraine. Ang isa ay nasa Volgograd, pero mas malaking pinsala ang naidulot sa refinery ng Bashkortostan. Ang tinamaan ay ang Gazprom Neftekhim Salavat Refinery, isa sa pinakamalaki at pinakamahalagang oil refining at petrochemical plant ng Russia. Dahil nasa halos 1,300 kilometro o 800 milya ang layo nito mula sa frontline, kailangan ng Ukraine ang maingat na pagpaplano at paggamit ng mga drone na kayang maglakbay ng ganoong kalayo ng hindi napipinsala. Hindi pa malinaw kung anong klase ng drone ang ginamit, pero malinaw na tumama ito sa target. Ayon sa source mula sa Security Service of Ukraine o SBU, nawasak ang pangunahing crude oil processing unit sa loob ng refinery. Ang unit na ito ang sentro ng operasyon kaya malaking bagay ang pagkawasak nito. Mas kaunti ang kayang iproseso ng Russia, ibig sabihin mas kaunti ang produksyon ng gasolina at diesel nila. Dagdag pa ng SBU source, nagdulot ito ng isang malaking pagsabog na kumalat sa iba pang bahagi ng refinery. May maikling video na lumabas sa Exilanova Plus Telegram channel na nagpapakita ng malaking apoy at usok na umaakyat sa himpapawid. Pinaniniwalaang ito ang aftermath ng pag-atake ng Ukraine. Walang dudang may nasusunog at mas lumalaki pa, ayon sa channel, na kinumpirmang galing ang video sa Salavat Refinery. Ayon sa Moscow Times, ang Gazprom Neftekhim Salavat ay pang-10 sa pinakamalalaking oil refinery sa Russia. Kaya nitong magproseso ng 10 milyong metric tons ng langis kada taon at gumagawa ng higit 150 klase ng produktong petrolyo at kemikal. Isa ito sa pinakamalaki at pinakaiba't ibang refinery sa bansa. Tinamaan ito ng 2 beses ng Ukraine. Sa unang atake, nasira ang unit na tinatawag na LOAVT-4. Pagkalipas lang ng isang linggo, muli itong inatake at ngayon ang LOAVT-6 naman ang natamaan. Parehong iniulat ng Euromaidan Press at Radio Free Europe o Radio Liberty ang mga strike noong Setyembre 23 at 24. Sa mga kuha, makikitang sobrang laki ng usok at apoy, senyales na hindi lang gusali kundi mismong langis ang sumabog. Iniulat din na sinubukan pang tamaan ng Ukraine ang mga refinery sa Samara at Bryansk sa parehong gabi, pero wala pang malinaw na detalye kung naging matagumpay iyon. May nagsabing source na ang SBU ng Ukraine ang nasa likod ng operasyon. Ang Salavat Refinery na gumagawa ng diesel, gasolina, langis, bitumen at iba pa ay patuloy na nasusunog. Tahimik ang Russia tungkol dito, pero ang gobernador ng Bashkortostan na si Radi Kabirov ay umamin sa Telegram na inatake ulit ng mga Ukrainian drones ang kanilang planta at naglagay sila ng mga bumbero para apulahin ang apoy. Ngayon, hindi na nagamit ng Russia ang karaniwang palusot na drone debris dahil sa sobrang laki ng sunog para pagtakpan yon. Sa halip, tinatawag nilang teroristang atake ang ginawa ng Ukraine, kahit sila mismo ay regular na nagbubomba sa mga lungsod ng Ukraine gamit ang drone at missile. Para sa Ukraine, ang ikalawang strike sa Salavat ay dagdag na dagok kay Putin. Maraming refinery sa Russia ang nasusunog, dahilan para tawaging pinakamalalang linggo ni Putin. At hindi lang Salavat ang tinarget. Noong Setyembre 18, iniulat ng Kyiv Independent na tinamaan din ng Ukraine ang Volga Refinery, ang pinakamalaking gumagawa ng produktong petrolyo sa Timog Russia.
Kaya nitong magproseso ng 15.7 milyong metric tons kada taon o halos 5.6% ng kabuuang kapasidad ng refining ng Russia at malamang direkta ring nagsusuplay ng gasolina sa mga sundalong Ruso. Epektibo ang naging atake ng Ukraine kahit hindi pa lubusang nakukumpirma ng Kyiv Independent ang lahat ng detalye mula sa SBU. Tulad ng sasalabat, halos hindi inaamin ng Russia ang pinsala sa Volgar Refinery. Ayon sa Ministry of Defense nila, lahat ng 43 drones noong Setyembre 18 ay napatumba nila. Pero kapansin-pansing wala ito sa ulat ang Bashkortostan na posibleng tinamaan ng matindi. Ang malinaw, 2 beses na tinamaan ang Bashoran Refinery. Hindi lang ito isang linggo ng kapahamakan para kay Putin, kundi mahigit 1 buwan at kalahati na ng sunod-sunod na pinsala sa mga refinery ng Russia. Estratehiya ito ng Ukraine. Paulit-ulit na tamaan ang mga planta hanggang mawalan ng kakayahang mag-refine ng langis. Ayon sa Euromaidan Press mula Agosto, 16 sa 38 refinery ng Russia ang tinamaan na nagdulot ng higit 1 milyong bariles ng langis kada araw na hindi na iproseso. Dahil dito, nakakaranas ang Russia ng kakulangan sa gasolina. Kinumpirma ni Pangulong Zelensky na mas pinalalakas pa ng Ukraine ang produksyon ng long-range drones at mas titindi pa ang atake sa mga energy infrastructures ng Russia. Layunin nito na ibalik mismo sa Russia ang giyerang sinimulan ni Putin, sabi ni Zelensky, kapag dumami pa ang drones at kasing dami na ng kanila, mararamdaman nila ang matinding kakulangan sa fuel. Nakikita na natin ngayon, mas marami nang tumatama sa target. Ito ang malaking problema ni Putin. Hindi lang basta nagpapadala ng drones ang Ukraine, kundi paulit-ulit at matagumpay itong tumatama sa target na lalo pang nagpapahina sa Russia. Malinaw na gumagana ang plano ng Ukraine. Wala halos magawa ang mga refinery ng Russia para ipagtanggol ang sarili laban sa sunod-sunod na atake. At hindi lang mga drone strike ng Ukraine ang problema, pati ang mga sanctions at hindi pagbili ng mga Western countries sa mga langis ng Russia. Noong Setyembre 23, sa kanyang talumpati sa United Nations General Assembly, sinabi ni US President Donald Trump na panahon na para ang European Union o EU ay tuluyang huminto sa pagbili ng langis at gas mula sa Russia. Kailangan nilang itigil kaagad ang lahat ng pagbili dahil kung hindi, sayang lang ang oras natin, wika ni Donald Trump. Dagdag pa niya, handa siyang makipag-usap sa mga pinunong Europa para matulungan silang maisagawa ito. Hindi ito ang unang beses na hinimok ni Trump ang EU. Paulit-ulit na niyang sinasabi ito at mas pinapadiin pa ang pressure. May punto siya. Kahit binabawasan na ng EU ang pagbili, isa pa rin sila sa pinakamalaking customer ng fossil fuel ng Russia. Ayon sa Center for Research on Energy and Clean Air, noong 2024 mas malaki pa ang perang ginastos ng EU sa pagbili ng enerhiya mula sa Russia, 25.3 billion, kumpara sa tulong pinansyal na ibinigay nila sa Ukraine na 21.9 billion. Mukhang nakikinig naman ang EU dahil noong September 17, iniulat ng Kyiv Independent na nag-anunsyo si European Commission President Ursula von der Leyen na bibilisan nila ang plano na itigil ang pag-angkat ng langis ng Russia. Aniya, ang ekonomiyang pandigma ng Russia na pinopondohan ng fossil fuels ang siyang nagsusustento sa pagdanak ng dugo sa Ukraine. Kailangan itong tapusin. Sinabi rin ni Trump na gagamitin niya ang impluwensya niya para pilitin ang bansang Hungary na sumunod at tumigil sa pagbili ng langis mula sa Russia. Kahit bahagi ng EU ang Hungary, nananatili pa rin itong malapit sa Russia kahit noong umpisahan ng Russia ang pag-atake sa Ukraine. Bukod dito, noong September 23, malinaw ang sagot nila sa panawagan ni Trump. Hindi sila titigil sa pagbili ng langis at gas mula Russia. Ayon kay Hungarian Foreign Minister Peter Szijjártó, imposible raw para sa bansa nila na matiyak ang sapat at ligtas na supply ng enerhiya kung wala ang langis at gas ng Russia. Aniya, maganda sanang mangarap na may ibang mapagbibilhan, pero ang totoo, kung saan lang may pipeline at pasilidad, doon lang sila makakabili. Pero ayon sa ulat ng Reporting Democracy, hindi lang ito dahil sa infrastructure. Mas dahil daw ito sa interes ng Hungary sa pera ng Russia. Ayon sa datos, 90% ng langis ng Hungary ay galing pa rin sa Druzhba pipeline ng Russia na siya ring tinatarget ng Ukraine.
Noong 2024, bumili ang Hungary ng 4.8 milyong toneladang langis at 8.6 bilyong cubic meters na gas mula Russia. At sa unang 3 buwan ng 2025, umabot na agad sa 1 milyong toneladang langis at 1.2 bilyong cubic meters ng gas ang nakuha nila. Ipinahihiwatig na hindi bababa ang kanilang pagbili dito. Dahil dito, malaking hamon para sa EU na hikayatin ang Hungary na sumunod. Pero ayon kay Trump, handa daw siyang makialam. Sinabi niya na baka makausap niya si Hungarian President Viktor Orban na itinuturing niyang kaibigan at kumbinsihin itong tumigil sa pagbili ng langis ng Russia. Hindi malinaw kung gagamitin ni Trump ang panggigipit gaya ng taripa o mag-aalok ng alternatibong supply ng langis mula US, pero ang layunin ay isa, dagdagan ang pressure kay Putin. At habang nangyayari ito, ramdam na ng Russia ang epekto ng sunod-sunod na drone strikes ng Ukraine sa mga refinery nito. Ayon sa Kyiv Independent noong September 24, bumagsak sa pinakamababa sa loob ng 5 taon ang export ng diesel ng Russia. Dahil sa pagbawas ng kapasidad ng mga refinery ng higit sa 1 milyong bariles bawat araw, napipilitan na ang Russia na pumili kung uunahin ba ang pagbebenta ng diesel para pondohan ang digmaan o ibibigay ito para sa pangangailangan ng sarili nilang mamamayan at militar. Dagdag pa rito, may kakulangan ng gasolina sa ilang bahagi ng Russia. May mga mahabang pila ng sasakyan sa mga gasolinahan na madalas ay nauubusan ng kinakailangang AI-92 o AI-95 fuel. Due to some refiners not operating at the moment, we have been facing problems and disruptions with fuel. Within 2 days, gasoline stations are expected to be supplied with the required amount of AI-95 gasoline. The availability of AI-92 gasoline will be resolved within 2 weeks. Mas pinapaboran pa ng gobyerno ang mga state-owned stations habang naghihirap ang mga pribadong gasolinahan na bumubuo ng 40% ng kanilang fuel network. Sinasabay pa ng Ukraine ang timing ng mga atake. Habang bagsak ang presyo ng langis sa pandaigdigang merkado, pinupuntirya nila ang parehong refinery para sa lokal na gamit at mga export terminal na nagdadala ng kita para sa Russia. Dahil dito pati ibang bansa gaya ng Turkey ay lumilipat na sa India at Saudi Arabia para sa supply. At kung mawala ang mga customer na gaya nito, tiyak na malaki ang kabawasan sa kita ng Russia. Ayon sa Euromaidan Press, bumaba ng 37% ang kita ng langis ng Russia sa 2025 kumpara noong 2024. At ang presyo ng Brent crude noong September 24 ay nasa $67.87 bawat bariles, halos $2 na mas mababa kaysa sa kinakailangan ng Russia para mabalansa ang budget nito. Sa madaling salita, habang inuubos ng Ukraine ang mga refinery, bumabagsak naman ang kita at nagkakaroon ng kakulangan ng gasolina at diesel sa loob ng Russia. Ang kombinasyon ng militar at economic pressure ang siyang unti-unting dumudurog sa backbone ng Russian economy. Maraming salamat sa tulong ng mga bansa sa EU at sa Estados Unidos, nakakabawi na ang Ukraine sa digmaang ito. Ayon kay Zelensky, kapag natapos ang gera ay wala na siyang balak na pahabain pa ang kanyang termino.